Kabanatang 6. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kaniya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kaniya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian na mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na wala hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kabanatang 7. Mga kapatid, kayo'y nakaalam ng batas, kaya't naunawaan ninyo na ang isang tao'y nasasakop lamang ng kautusan habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung ito'y mamatay, malaya na ang babae sa mga tuntunin tungkol sa mga may asawa. Sa makatwid,
Nangangalo siya kung makikisama siya sa ibang lalaki samantalang buhay pa ang kanyang asawa. Ngunit kung mamatay na ang kanyang asawa, hindi na siya sakop ng tuntuning iyon. At kung mag-asawa siya sa ibang lalaki, hindi siya nangangalo niya. Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan nang kayo'y maging bahagi ng katawan ni Kristo, upang maging kabiyak ni Kristo na muling binuhay at magbunga ng mabubuting gawa ukol sa Diyos. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga makasalanang pita na napukaw ng kautusan ang nag-udyok sa atin sa paggawa ng mga bagay na magbubunga ng kamatayan. Ngunit ngayoy patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kaya't naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa lumang tuntuning nasusulat, kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Ang ibig sabihin nito'y ang kautusan pa ang siyang sanhi ng kasalanan? Hindi. Gayunman, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Noong una, nabuhay ako ng walang kautusan, datapwat nang malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan at ako ang namatay. Ang utos ding ito na dapat sanang magdulot ng buhay ay nagdulot sa akin ng kamatayan, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain, at sa gayon, napatay na nga niya ako. Ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig bang sabihin ang mabuting bagay pa ang nagdulot sa akin ng kamatayan? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuti, sa pamamagitan ng utos. Sa gayon, napatunayan kung gaano kasama ang kasalanan. Alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan, at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Kabanatang 8. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos, at hindi niya kayang sumunod. Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa iyahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito, ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kaniya. Ang mga ito'y itinalagan niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya.
At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kabanatang 9. Saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Hindi ito nangangahulugang nabigo ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng nagmula sa Israel ay kabilang sa bayang hinirang niya. Hindi rin ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat na nagmula sa kaniya. Ito ang sinabi ng Diyos, ang magmumula lamang kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Ito'y nangangahulugang hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibibilang na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang ayon sa pangako ng Diyos ang ibibilang na lahi niya. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. Ngunit hindi lamang iyon, lalo pang naging maliwanag ito sa nangyari sa 2 anak ni Rebecca at ng ating nunong si Isaac. Ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid na nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Kung gayon, masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan, at naaawa ako sa ibig kong kaawaan. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kaniyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi sa Faraon,
Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya, kinahabagan nga ng Diyos ang sinumang ibig niyang kahabagan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. Sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ang makalalaban sa kaniyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa kaniya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwad? Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipulin. Ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang tinutukoy na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, "Yaong dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihang kayo'y hindi ko bayan ay tatawagin na buhay." Ito naman ang pinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Si Isaias din na nagsabi, kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugdan niya. Alang bagay, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananalig sa Kaniya. Ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Bakit? Sapagkat sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa at hindi sa pamamagitan ng pananalig sa Kaniya. Natisod sila sa batong katitisuram. Ayon sa nasusulat, naglagay ako sa Siyon ng isang batong katitisuram, isang malaking batong kanilang kararapaan, ngunit hindi mabibigo ang sa kanya'y nananangan. Kabanatang 10. Mga kapatid, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Mapatutunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos, at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan, sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Si Kristo ang hangganan ng kautusan, at sa gayon ang sinumang nananalig sa Kaniya ay pawawalang sala. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagpapawalang sala ayon sa kautusan. Mabubuhay ang tumutupad sa kautusan. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagpapawalang sala dahil sa pananalig. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Alalang bagay upang ibaba si Kristo. Huwag mo ring sabihin, sino ang mananaog sa kalaliman? Alalang bagay upang kunin si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, ay mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kaniya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ito pa ang isa kong tanong, hindi ba nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa'y sinagot na ito ni Moises. Pangingimbuluhan ko kayo sa mga taong di naman isang bansa. Pagagalitin ko kayo laban sa isang bansang hangal. Buong tapang namang sinabi ni Isaias, natagpuan ako ng mga hindi nagsisihanap sa akin. Ako'y napakita sa mga hindi nagtatanong kung nasaan ako. Datapot sinabi niya tungkol sa Israel, sa buong maghapon, ako'y nanawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik.